Sa Tacloban, Leyte, balik eskwela ng mga estudyanteng nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Pero bilang konsiderasyon sa pinagdaanan ng mga bata, hindi muna susundin ang formal curriculum. May ulat on the spot si Jam Cesante. Jam? Yes, Pia. Sa mga tent at mga damage na silid-aralan muna nagkaklase ang maraming guro at estudyante sa Tacloban City sa unang araw ng klase ngayong araw dahil maraming school buildings ang sinira ng bagyong Yolanda. Meron pa ring mga school building na nagsisilbing evacuation center kaya hindi magamit sa klase. Ayon kay Gorgonio Diaz, pinuno ng Education Task Force ng lokal na pamahalaan, kailangan muna magtiis ng mga estudyante sa mga ganitong tinatawag na temporary learning spaces habang hindi pa naisasaayos ang mga paaralan at hindi pa naililipat ang evacuees. May gagawin ding pagbabago sa curriculum. Kung lubos na apektado ng Yolanda ang paaralan, hindi mo na susundin ang formal curriculum. Magiging contextualized daw ito at alinsunod sa rekomendasyon ng UNICEF. Puro psychosocial at group activities muna, tulad ng mga laro, kantahan, storytelling at drawing para mapadali sa mga bata ang pagbabalik eskwela. Maraming mga batang hindi nakapasok dahil lumipat ng tirahan o walang kakayanang pumasok sa ngayon dahil sa tindi ng epekto ng bagyo sa kanilang buhay. Sa San Jose Elementary School halimbawa, mahigit 1,000 lang ang pumasok sa mahigit 4,000 na estudyante. Gayunpaman, marami pa ring mga bata at magulang na nagtiyaga sa pagpasok kahit hirap sa transportasyon at kakulangan ng school supplies. Patuloy pa rin na nangangailangan ng ang mga paaralan ng mga donasyon para tuloy na ang pagsasaayos sa mga ito at umayos ng pag-aaral ng mga bata. Pia? Jam, nabanggit ba kung ano magiging arrangement doon sa mga estudyante na sa araw na ito ay hindi pa nakakapasok o nakakabalik sa eskwelahan? Yes, Pia. Patuloy nga na hinihikayat yung mga magulang na if they can, ipadala yung mga anak nila sa paaralan. Pero meron din daw pwedeng alternative learning system, lalo na para doon sa mga bata na hindi makapasok dahil nga kunwari, mas gugustuhin nila na maghanap buhay muna dahil nga nawalan sila ng lahat. Kumbaga, bibigyan ng mga assignments yung mga bata or mga modules. Tapos parang medyo study from home yung magiging sistema. So meron ganung alternatibo in case yung mga bata hindi araw-araw na makakapasok sa paaralan. Pia? Alright. At Jam, so ibig sabihin ba nito, extended na talaga yung kanilang school calendar dahil syempre mahaba-haba rin, no? Yung panahon na hindi sila nakapasok sa eskwelahan. Pia, sa ngayon wala pang ganong talks na i-extend yung school calendar. Mukhang susundin naman nila yung regular na school calendar. Ang problema nga rin kasi hindi rin talaga lahat sila makapagklase doon sa mga classrooms dahil meron pang mga evacuation, meron pang mga paaralan na ginagamit bilang evacuation center. So priority din na over the summer, matanggal yung mga evacuees na nakatira pa rin doon sa mga paaralan. Pia? At Jam, panghuli na lang dahil alam natin syempre pati naman yung mga guro ay apektado rin nung Super Typhoon Yolanda. So, kamusta yung bilang ng mga guro na pumasok? Tsaka meron ba tayong nakita dyan na mga volunteers na nagtuturo rin? Pia, doon sa mga pumunta tayo kanina sa dalawang elementary school. So far, yung mga guro naman, nakakapasok naman sila. Parang doon sa isang pinuntahan natin na elementary school, meron lang isang hindi raw makapasok dahil nga inaasikaso pa yung kanyang pamilya. Pero maganda, ang problema nga lang talaga ng mga guro na nakausap natin, ayun nga, medyo mahirap magturo dahil walang mga learning materials. Kumbaga doon sa loob ng tent, wala silang mga blackboard, so doon lang talaga nahihirapan. Pero yung mga guro talagang wala naman tawad, yung talagang dedikasyon nila na pumasok kahit na sila mismo ay apektado ng bagyo. Pia? Alright, maraming salamat, Jam Cesante.